Kaya magandang morning, magandang araw po sa atin, guys. Nandito ako ngayon sa aming pamilihan. Mamamalingki ako, guys. Samahan niyo ako, guys, sa mga paglakad-lakad ko dito sa palengke. Ayan, kararating ko lang din. Tulungan nyo nga ako, guys, kung ano yung pwede kong lutuin ngayon kasi sa bahay hindi naman din ako halos makapag-isip kung ano yung lulutuin sa tanghalian. Okay. Pero sa pagpasok ko dyan, uunahin ko muna yung bibilin yung pangailangan ng tindahan ko. Konti lang naman yun, kumbaga parang pang-abang-abang ko lang. Ayan. So dito, inuna ko muna yung kulang sa tindahan. Yan. Bumili muna ako dyan ng mga ilan-ilan lang din naman yun. Okay. So yan, guys, pag abot sa akin nung kuan, bali share ko lang pala sa inyo, guys, kapag ganyan kayo sa palengke na mamimili, wag na wag kayo nga alis agad-agad kapag pagkaabot ng sukli sa inyo. Laging i-double check nyo muna yung sukli bago kayo umalis. Kasi dyan, kagandahan nga na yan, yung sukli sa akin kulang ng 100. Kung nagkataon na wala akong camera, may hawak-hawak akong 100 sa kabilang kamay ko, edi pwedeng gawa nila ako ng kwento na isipin nilang ako yung nandadaya. Kaya nung binalik ko sa kanila, hindi ko naman nalis yung pera sa kabilang kamay ko. Sinabi ko lang talaga na kulang yung sukli nila. Ayan. Nung sinabi ko naman na kulang talaga, parang alam din naman nila yung may kulang talaga. Kasi hindi naman din sila nakipag-diskusyonan kaagad eh. Parang may mga style tong mga minsan yung mga tindahan na ganito eh. Kaya mas maiging mag-ingat na lang kayo, mag-double check lagi sa pera. Kasi ako laging ganyan ako dahil every time talagang pag namimili ako, yung perang halos dala-dala ko, palagi talagang kulang. Kaya pinagkakasya ko lang kung ano yung mga nabibili ko. Tsaka iniisip ko din kung ano lang yung kulang. Kagaya niyan sa Ricardo, pagbibili ng mauulam. Ayan, ito guys, dito ako nagpunta sa suki ko. Kasi suki ko to eh. Dito ako lagi nabibili. Ngayon, pag wala talaga siyang gulay, wala naman din ako nabibili sa kanya. So, nangyari ngayon, yan yung nasa tupperware na maliit na yon, nasa abukado nakapatong. Natakam ako dyan, tinanong ko siya kung ano yan. Sabi niya santol. May gatang santol. Natakam ako, kaya tinitigan ko ng tinitigan. Parang nalalaway tuloy ako dyan dahil matagal akong di nakakain na yan. So, ang ginawa ko, nakita ko namang mayroon siyang tindang santol. Sabi ko, bakit di na lang kaya yan ang lutuin ko? Total natatakam din naman ako. Kaso, inisip ko, baka naman abutin ako ng siyam-siyam kasi maproseso kasi din yan eh. Matagal naman din ba? O yan yung santol niya. Matagal kasing lutuin din yan eh. Pero yan yung naisip kong lutuin. Ipapakita ko sa inyo guys kung gaano kasimple lang. Yung basic lang. Para kahit paano, yung mga walang idea, susubukan nyo to. Ayan, nag-uusap pa kami dyan kung ano yung sasahog ko ba, kung taba ba o yung alimango. Sabi nga niya sa akin, yan si Manang, pwede naman taba. Sabi ko, may side effect kasi sa atin yung taba eh. Sabi ko, baka mamaya ma-stroke tayo niyan. Sabi ko, mas okay na rin siguro yung alamang na lang. So, kaya, yun, pagkaabot niya sa akin ng sukli, sabay kwento kami nung sasahog. Sabi ko, di alamang na lang kako yung lalagay ko. Ngayon,
Ngayon, nag-alis na ako dyan, tapos dumiritso ako dun sa bilihan ng gata. Ayan. Magic ko na lang yung pagtawid-tawid ko kasi masyadong mahaba pagka hindi nyo makikita yung mukbang ko ng santol. Ayan. So, ganyan. Pagka nabili ako ng gata dyan, dinamihan, 2 balot yung binili ko. Tapos humingi ako sa kanya ng pangalawa. Kasi yung pangalawa, yun yung inuuna ko lagi dun sa pagluluto. Tapos yung 2 balot na puro, yung isa, yun yung hinahalo ko muna doon sa una. Nag-iiwan ako ng isa para pagka malapit ng maluto, saka ko siya inalalagay para mas nalalasahan ko pa rin yung purong gata. Ayan, ganyan ako pagka Pero makikita niyo yan guys sa ginagawa ko. Pagka matandain kayo sa mga proseso, makukuha niyo yung mga pagluto-luto ko. Sinasabi ko sa inyo, napakasarap niyan. Ayan, pagkabot sa akin ng bayad, nakita ko may malunggay katabi nila. Ay, sabi ko, bumili na rin kaya ako nito. Ayan, kumuha ako ng isang tali dyan. Kasi alam ko, masarap din yan ilagay sa santol. Kahit walang taba, alamang lang. Kasi mas masarap din yung pag nagsama na yung blend ba ng santol, yung alat, at saka yung gulay ricado. Masarap yan pagka tama yung balanse ng lasa. Ayan, pagka abot ko ng bayad, dito ko na lang pinalagay yung malunggay para hindi na makalat yung plastic sa bahay. Yan. Tapos sa katabi naman, sa kabila, yan, bumili na ako din ng yung ano yung tawag dyan? Alamang. Kalimutan ko pa. So, yan. Ang last na dadaanan ko dyan ay yan, yung itlog. Bumili ako ng pang-abang. Pang-ilan-ilan lang naman yan. Pang-abang ko lang para kung sakali di ako ma-short dun sa tinda kong itlog. Ayan, okay na. So, it's time na para bumili pa pala ako ng dyan, 1 dosenang mantika. Kasi yung yan yung bantay nagsiselfon. Okay na. So pagkakuha ko ng mantika, ayan yung mantika. Diretso na ako sa motor. Ang hirap pagka namimili ka. Pabalik-balik ka na, marami ka pang dala. Pagod. Ay, Ginoo. Ayan na. Yan na yung motor. So, ikakabit ko lang muna siya. Ikakarga. Yan. Nahihirapan ako dyan sa itlog kasi lagi ko naman yan. Pagka namimili ako yan, pag wala sa tray, sinasabit ko lang sa kamay kasi para pagka halimbawa umalog-alog man siya o lumabyog-labyog, kayang suportahan ng tuhod ko para hindi siya magbasag-basag. Mahirap kasi mamaya kapag sinabit ko lang dyan, pagdating ko sa tindahan, puro na pala basag, ayun ang masaklap. Ayan. So, nilalagay ko lang muna yung iba sa box. Yung helmet na yan, yung kagagaling ko lang sa paghatid. Kaya, nandiyan sa box yan. Ayan. Ang hirap talaga kapag pero yung sa ganitong laging ginagawa ko, kumbaga parang ini-enjoy ko na lang yung sarili ko kasi wala din naman akong ibang aasahan nito. Ako lang din naman ang gagawa. Nakasanayan ko na kasi magluto araw-araw eh. Hindi lang ako nakakapagluto kapag
pagka ganyan, may araw ako na namimili sa yung mga paninda, yung kapag marami na yung kulang, yan, di ako nakakaluto dyan kasi halos pagod-pagod din ako dyan. Kasi minsan, sumasabay din dyan yung pag-deliver ng alak tsaka soft drinks. Kaya, ayun. Pero madalas naman nagluluto ako kasi ayoko din naman yung bili ako ng bili kasi minsan, yung mga nabibili ko na barang nadala kasi ako dito sa malapit sa amin, yung binilang ko dati ng ulam, walang kalasa-lasa. Sabi ko, asin na lang ng asin, di pa malagyan. Napakamura naman ng asin. Hindi pa malagyan. Kaya simula nun, di na ako nabili ng kwan. Sabi ko, mas okay pa yung magluto na lang. Pag nagluto ka, maano mo pa yung lasa. Sigurado ka pa kasi ikaw yung maglalasa sa kakainin mo eh. Ayan. So, nung nakaready na lahat, oras na para magsimula ng patakbuhin ang gulong. Ayan. Basta guys, pagdating ko diyan sa bahay, kasi malapit na lang din naman yan, nagpahinga muna ako. Uy, yung mahiwaga palang sunglass na yan, no? Yung protection sa malakas na init ng araw. Ayan. Basta pagdating ko sa bahay, bali, nagpahinga muna ako. Nagpalit ng damit kasi yan, basang-basa talaga ang damit ko dyan. Nagpahinga, palit ng damit, ayan. Siguro mga ilang minuto lang din yun. Kumbaga, nagsimula na din kagad ako dahil yung oras niyan, magtatanghalian na. Hindi ko pwedeng itigil na lang din yung dahil lang sa kapaguran ko. Kaya tinuloy ko lang yung proseso ng luto ko kasi pag di ko pa inumpisan yan, ako lang din naman ang gugutumin. Ayan. So, minagic ko na lang. Nandito na tayo. So, pagkapark ko dyan, inayos ko yung motor, tinakluban. Ayan. So, inuna ko na muna yung malunggay. Kasi ang malunggay, mahirap yan. Pero yan ang paborito kong trabahuin sa gulay. Hindi ko inaatrasan yan. Ayan, sunod dyan, ito na yung santol. Yung pang mini-event natin sa lulutuin. Ayan. Simulan ng pagbalat. Sabi ko sa inyo guys, maproseso yan. Kailangan. Alam nyo yung, yung mabilisang galawan dyan. So pagkabalat ko, tinuklap-tuklap ko lang yung balat. Ayan. Malaki kasi yan, kaya nahirapan din naman ako. Ayan. So okay na lahat. Pagkain yan, diretso na kagad sa kasola. Lagyan ng asin. Kailangan mo nung kayo guys mag-estimate ha. Kailangan yung dami ng paglalagyan nyo ng asin. Ganon din yung kuhan nyo. Marunong din kayo dapat sa pag-estimate. Hindi naman, mahirap din naman yan pag sobra yung asin. Ayan. Tapos naglagay ko ng tubig doon. Diniretso ko pinakuluan. Ayan, di ko na pinakita sa inyo dahil diretso din man sa kalan yan sa apoy. Ayan na yung gamitin ko. Bawang, sibuyas, paminta. Mayroon akong cubes pampalasa sa alamang. Yung gata. Ayan. Ito na guys yung pinakuluan ko. Ayan, pagkakulo niyan, kumbaga kinagkayod ko lang yan para umano siya, maging maliliit. Hindi ko na tinatad, gano'n na lang ginawa ko. So ayan, nagisa na ako ng bawang sibuyas, alamang. Sinunod na yung santol. Ayan, pagkahalo ko na, nilagay ko na yung pangalawang gata. Yan. Pakukuluan ko na muna siya. Alam ko naman, ayan, sinunod ko na yung paminta. Yan, yung paminta ko nilagay dyan, may yung at saka yung powder. Yung tatlong balot, pwede na yan. Laban na. So yan, pagkahalo ko, pinakuluan ko, ayan, malapit nang maluto. Ayun, yung pang-event natin. Yung
pampatibay sa kain. Ayan na yung huling gata niya. Po, inilagay ko dyan at sununod ko na yung ayan, luto na. O, so paano yan guys? Simula na. Yun, nasa tamang lagayan na. O, sign of cross na lang tayo dyan. Sigurado gutom na ako dyan. So guys, paano yan? Sabayan niyo ako. Ngayon kung gusto niyo matikman yung niluto ko na yan, basic na basic lang din yon. Bili niyo lang yung mga binili ko, yung proseso, sigurado. Kung ano nakain ko, yan na yan. Yan na yung kakain. Basta yung asin, pag nagluto na kayo nung sasagata na, mag-control na kayo sa asin kasi ang pag-asin dyan, yung pa na lang, ayun no, pulido guys, ubos. Sabi ko sa inyo. So, good luck sa inyo. Thank you. Salamat. Share and follow. Subscribe na din po para ma-update kayo sa video ko. Ayan. So, gayahin nyo lang yun guys. Nakain ko yan para ako nagmukbang kasi yung plato ko, walang gana ako dyan. Masakit yung ngipin ko dyan eh. Ayan. So, pahinga-hinga na kunti. Naparami yung kain. Ayan. O, diba? Sundan nyo lang yan. Ayan. Okay. Salamat. Thank you.